Ito na mga kabasketball, KBL susubukang bawian etong Japan B-League dahil yung mga scouts nila ng iba't ibang mga teams diyan nga sa KBL ay nandiyan mismo sa Japan para nga sumulot ng mga players at halos naging triple etong sahod ngayon ni SJ Bilanghel diyan sa KBL at Kai Sotto siguradong mapapalaban ng gusto dahil nga dito sa mga imports ng Mikawa na magpupumilit makapasok diyan nga sa susunod na round ng Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita kanina, netong si Baek 1983, yung mga updates patungkol nga dito sa KBL, ay sinabi niya na nag-agree na etong kampo ni SJ Bilanghel saka etong Korea Gas Corporation na Kogas Club doon nga sa 2 taon na kontrata para kay SJ Bilanghel na tumataginting ng $195,000 mga kabasketball. Ang tindi niyan. Para magkaroon tayo ng idea, no? Ang sahod lang ni SJ Bilanghel nung nakaraang taon para sa 2023 to 24 season dito nga sa KBL ay $73,000 per year mga kabasketball. Ngayon, $195,000. So, kumbaga, naging times 2.7 daw yan. Ayon dito kay Baek 1983. So, magkano yan mga kabasketball? Yung 195,000, 11 million mahigit. At kung 2 taon, ay aabot sa tumataginting na 22,230,000 pesos. Grabe, itong pasahod ngayon ng KBL mga kabasketball, talagang dinamdam nila no, yung pagkawala netong kanilang Rookie of the Year na si RD Abarrientos. Talagang sinulot netong Japan B-League. Kaya hanggang ngayon may mga post sila eh. May mga issue pa nga dati na dapat daw hindi binibigyan ng Rookie of the Year award yung mga Asian import gaya ni RD Abarrientos. Ngayon, tinatanong nila kung masaya ba itong si RJ. So yun mga kabasketball. At ngayon, nandiyan itong mga scouting teams ng several KBL clubs para nga manood no at kumuha ng mga imports dito nga sa Division 1 at Division 2 ng Japan B-League. At sinasabi nga rito yung galaw daw ng mga KBL teams papunta nga dyan sa Japan ay para kumuha ng listahan ng mga imports ng mga players na kukunin nila sa susunod na season. Alam naman natin pag mga imports, kasama dyan yung mga international imports, yung mga taga-America, taga-Europe, yung malalakas na bansa. Tapos, Asian import pa rin. Etong mga Asian, no, gaya nila Kai Sotto, yung mga nandyan na natitira sa Japan B-League. Pati yung mga Chinese, di ba, yung malalakas, yung mga Koreans, mga iba't ibang lahi, basta Asian, pasok yon doon sa Asian imports na pwede nilang i-recruit. Hindi ko lang alam kung may espasyo pa, no? Kasi alam ko, konti na lang, 10 lang naman yung kupunan dyan sa KBL kung di ako nagkakamali. So yun mga kabasketball, puntahan naman natin itong magiging laban nitong Yokohama B Corsairs at ng Mikawa. Kasi mga kabasketball, naging MIP pa si Kai, no? Doon sa naging laban nila kung saan tinalo nila itong Mikawa. Ngayon, eto kasing Mikawa mga kabasketball, pang-siyam sila, may chance na silang makapasok diyan nga sa susunod na round kasi 8 yung kukunin mga kabasketball. Kaya talagang pipilitin nilang manalo at mapigilan itong ating pambatong si Kai Sotto saka si Yuki Kawamura pati yung mga imports netong Yokohama. Ang unang makakabanggaan ni Kai Sotto dyan mga kabasketball etong si Zach Aguste na isang 6'10", 30 years old at nag-a-average ng almost 14 points, 8.6 rebounds. Napakataas niyan mga kabasketball. Ganun din, etong si Devante Gardner na isang 6'9", 32 years old. Yun nga lang, napakalapad nito mga kabasketball. Nag-a-average ng 18 points, 6.7 points per game at 3.2 assists. O matindi rin, no? At ang panghuli ay itong dating NBA player na si Jake Layman na 6'8 lang. Pero syempre, makikialam din yan dyan sa ilalim. 30 years old, nag-a-average ng almost 16 points at 6 rebounds per game. So, antabayan na natin yan mga kabasketball ngayong Miyerkules, alas 6 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.